tunog ng nabasag na kristal ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan ng kanilang marangyang hapagkainan. Isang matinis na pagsinghap ang kumawala sa bibig ni Lavinia. Hindi ito malakas, ngunit sapat na para palamigin ang buong silid. Tumigil ang lahat. Ang mga kubyertos ay nanatiling nakabitin sa ere. Maging ang mahinang tunog ng alon mula sa dalampasigan ng nasugbo ay tila nabingi. Sa paanan ng hapag, nakatayo si Angela o Gia, gaya ng tawag nila sa kanya, ang kanilang 7 taong gulang na anak. Nanginginig ang kanyang maliliit na kamay. Ang kanyang mga mata, malalaki at bilog na parang mga platito, ay nakatitig sa basag na piraso ng baso at sa kumakalat na mantsa ng orange juice sa mamahaling Persian carpet. "Mommy?" Halos pabulong na sabi ng bata. Ang boses ay basag at puno ng takot. Sorry po." Nakaupo sa kabisera ng mesa, pinanood ni Mateo Del Mar ang eksena. Naramdaman niya ang pamilyar na pagkirot sa kanyang dibdib, isang pinaghalong inis at awa. Awa para sa kanyang anak, at inis sa hindi niya malamang dahilan. Isang simpleng aksidente lang naman. Mga bata talaga. "It's okay, anak. It's just a glass." Mabilis niyang sinabi, sinisikap na pag-aani ng tensyon. Ngumiti siya. Isang ngingiting alam niyang bihirang umabot sa kanyang mga mata sa mga ganitong pagkakataon. "Yaya, please clean this up." Ngunit hindi sa kanya nakatingin si Gia. Ang mga mata ng bata ay nakapako sa ina nito, na para bang ang hatol ni Lavinia ang tanging mahalaga sa buong mundo. At si Lavinia, ang kanyang perpektong asawa, ay hindi gumalaw. Nakaupo pa rin ito ng tuwid. Ang postura ay kasing elegante ng isang reyna. Isang piraso ng buhok na naligaw mula sa kanyang perpektong pagkakaayos ay marahan niyang inipit sa likod ng kanyang tainga. At saka itong ngumiti. Isang ngiti na kasing ganda at kasing lamig ng mga diamante sa kanyang leeg. "Okay lang yan, sweetie?" sabi ni Lavinia. Ang boses ay malambing na parang pulot. Ngunit may pait na tanging si Mateo lang yata ang nakakarinig. "Aksidente lang naman. But you know the rule, right? We don't waste food. At lalong hindi natin sinasayang ang mga magagandang bagay." Bawat salita ay malumanay, ngunit para itong mga patak ng yelo sa balat ni Gia. Nakita ni Mateo kung paano mas lalong nanginig ang kanyang anak. "Oo po, Mommy. Sorry po." "Good girl," sabi ni Lavinia, bago muling ibinaling ang atensyon sa kanilang bisita na para bang walang nangyari. "Pasensya ka na, Tita Lorna. You know how kids are." Si Tita Lorna, ang ninang ni Mateo, isang retiradong child psychologist, ay ngumiti lang ng tipid. Ngunit ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay hindi bumibitiw sa panonood. Nakita ni Mateo ang pagsusuri sa mga mata nito. Isang klase ng tingin na sanay na siyang makita noong bata pa siya. Kapag sinusubukan nitong intindihin ang mga bagay na hindi niya masabi. "Walang problema, Lavinia," mahinahong sagot ni Tita Lorna. Ang mahalaga, hindi na sugatan si Gia. Ibinaling nito ang tingin sa bata. "Okay ka lang ba, apo?" Mabilis na tumango si Gia, ngunit hindi ito nagsalita. Mabilis itong yumuko para kunin ang isang piraso ng basag na salamin. "Gia, don't!" sigaw ni Mateo. Kasabay ng mabilis na pagdating ng katulong, ngunit huli na, isang maliit na hiwa ang gumuhit sa daliri ng bata at isang butil ng dugo ang lumabas, matingkad na pula, laban sa maputlang balat. Hindi umiyak si Gia. Tinitigan lang niya ang dugo na para bang iyon ang inaasahan niyang parusa. Nang gabing iyon, matapos nilang ihatid si Tita Lorna sa guest room, pinuntahan ni Mateo si Lavinia sa kanilang silid. Naabutan niya itong nakaupo sa harap ng salamin, tinatanggal ang kanyang mga alahas. "Lavinia," panimula niya, "hindi mo ba tingin na masyado kang matigas kay Gia kanina?" Humarap ito sa kanya at sa isang saglit na wala ang perpektong maskara, nakita niya ang pagkayamot sa mga mata nito. "Matigas?
Mateo, I was teaching her a lesson about responsibility. Mahirap bang intindihin yon? We can't raise her to be a spoiled brat. She's 7 in Lavinia. Not an adult, she was terrified. Git niya. Tumawa si Lavinia, isang tawang walang kagalakan. Terrified? Oh please, ang drama mo. Umiyak ba siya? Hindi. Dahil alam niyang nagkamali siya. That's good parenting, my love. Something your Tita Lorna might not understand. Masyadong luma ang mga libro niya. May gusto pa sanang sabihin si Mateo, ngunit pagod na siya. Pagod na siyang makipagtalo. Mas madaling maniwala sa sinasabi ni Lavinia. Mas madaling maniwala na ang lahat ay perpekto. Humiga siya sa kama at ipinikit ang mga mata. Pilit na iwinawak ang imahe ng takot sa mukha ng kanyang anak. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng isang nakakakilabot na sigaw. Halimaw mo! Halimaw! Huwag po! Sabay silang napabalikwas ni Lavinia. Nagkatinginan sila bago sabay na tumakbo palabas ng silid patungo sa kwarto ni Gia. Binuksan ni Mateo ang pinto at naabutan nila ang bata na nakaupo sa kama, pawis na pawis at umiiyak habang tulog. Halimaw, aalisin niyo po ako. Gia, anak, wake up! Sabi ni Mateo. Umupo sa tabi nito at marahang inalog ang balikat. It's just a dream, Daddy's here. Nagising si Gia, humihingal. Ang mga mata ay ligaw sa takot. Nang makita siya nito, agad itong yumakap sa kanya ng mahigpit. Daddy! Shh, it's okay. Nanaginip ka lang. Alo niya. Hinahaplos ang likod nito. Lumapit si Lavinia sa kabilang panig ng kama. Oh my poor baby, sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala na ngayon ay parang peke. Sa pandinig ni Mateo, itinaas ni Lavinia ang kamay para haplusin ang buhok ni Gia. Ngunit sa paglapit ng kamay ni Lavinia, nakita ni Mateo ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Umurong si Gia. Isang maliit. Halos hindi kapansin-pansin na pag-urong, ngunit para itong isang sampal sa mukha ni Mateo. Ang bata ay sumiksik pa lalo sa kanya. Inilalayo ang sarili mula sa ina. Nagkunwari si Lavinia na hindi ito napansin. Ngumiti lang ito. Sige na, bumalik ka na sa pagtulog. Mommy and Daddy are just here. Kinantahan nila si Gia hanggang sa muli itong makatulog. Ngunit kahit sa pagtulog nito, ang mga kamay ng bata ay mahigpit na nakakapit sa damit ni Mateo na para bang takot itong iwanan. Nang bumalik sila sa kanilang silid, hindi na makatulog si Mateo. Ang imahe ng pag-urong ni Gia ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi, guni-guni niya lang yon. Epekto lang ng masamang panaginip. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Pilit niyang pinaniwalaan ang perpektong kasinungalingan na binuo niya. Ngunit makalipas ang isang oras, nang bumangon siya para uminom ng tubig, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon mula sa direksyon ng silid laruan. Isang mahinang tunog ng paghikbi. Dahan-dahan siyang naglakad. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Sa sahig, sa gitna ng kadiliman na bahagyang tinatanglawan ng ilaw mula sa buwan, nakaupo si Gia. Yakap-yakap nito ang paborito nitong manika. Isang manika na napansin niyang may basag na binti. At habang hinahaplos ng bata ang sirang manika, narinig ni Mateo ang ibinubulong nito ng paulit-ulit. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Sorry na po, Mommy. Hindi ko na po uulitin. Please, wag niyo po akong ilalagay sa dilim. Hindi nakatulog ng maayos si Lorna ng gabing iyon. Ang mga salitang narinig niya mula sa silid laruan, ang mga pakiusap ng isang batang takot sa dilim, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Bilang isang psychologist na nag-ukol ng 40 taon sa pag-aaral ng isipan ng mga bata, alam niya ang pagkakaiba ng simpleng takot sa isang malalim at nakatanim na pangamba.
Ang nakita niya kay Gia ay hindi simpleng takot. Ito ay trauma. Kinabukasan, maaga siyang bumaba para magkape na abutan niya ang pamilya sa kanilang malawak na dining area na naliligo sa sikat ng araw. Ang eksena ay perpekto, parang isang larawan mula sa isang mamahaling magazine. Si Mateo, guwapo sa kanyang business suit, ay nagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Si Lavinia, suot ang isang puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang ganda, ay marahang humihigop ng tsa. At si Gia, nakaupo sa pagitan nila, ay tahimik na nakatungo sa kanyang plato na puno ang mesa ng masasarap na pagkain, tapsilog, sinangag, sari-saring prutas at mainit na pandesal. Ngunit sa harap ni Gia ay mayroon lamang isang piraso ng tuyong tinapay. "Good morning, tita," bati ni Mateo. Itinaas ang tingin mula sa tablet at ngumiti. Ang ngiti na yon, napansin ni Lorna, ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. May bakas ng pagod at pag-aalala roon. "Good morning, inaanak." "Lavinia." "Gia," bati rin niya. Umupo sa tapat ng bata. "Gia, yan lang ang almusal mo? Hindi mo ba gusto ang paborito mong tapa?" Bago pa man makasagot ang bata, si Lavinia na ang sumabat. Ang boses ay kasing tamis ng asukal. "Medyo masama po kasi ang tiyan niya, Tita Lorna. The doctor said plain bread and water muna for today. Right, sweetie?" Isang kamay ni Lavinia ang dumapo sa balikat ni Gia. Hindi ito isang haplos na puno ng pagmamahal, para itong isang paalala, isang babala. Nakita ni Lorna kung paano bahagyang nanigas ang bata sa pagdampi nito. Tumangulang si Gia. Ang mga mata ay nakapako sa kanyang plato. "Oo po." Pinanood ni Lorna ang bawat kilos nila. Ang paraan ng pag-iwas ng tingin ni Gia, ang pilit ng ngiti ni Lavinia, at ang bulag na pagtanggap ni Mateo sa lahat ng paliwanag. Ang perpektong pamilya na ito ay may mga aninong gumagapang sa ilalim ng kanilang mga paa, ngunit tila si Lorna lang ang nakakakita. Nang makaalis si Lavinia para sa kanyang lingguhang charity meeting, sinamantala ni Lorna ang pagkakataon para kausapin ang kanyang inaanak. Naabutan niya itong nag-aayos ng kanyang gamit para pumasok sa opisina. "Mateo," mahinahon niyang panimula. "Tita?" Sagot nito, hindi lumilingon. "Tungkol kay Gia." Pagpapatuloy niya. "Napapansin ko lang. She seems very anxious." Ang reaksyon niya kagabi sa panaginip at ang pag-urong niya kay Lavinia, hindi yun normal para sa isang bata sa isang mapagmahal na tahanan. Sa wakas ay humarap si Mateo sa kanya. Ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng bahagyang inis. "Tita, I appreciate your concern, really. Pero Gia had a nightmare. Kids have nightmares. At pagod lang siguro si Lavinia kagabi. She's trying her best to be a perfect mother." Umiling si Lorna, isang pag-iling na puno ng pagkabigo. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, Mateo. Ito ay tungkol sa pakiramdam ng isang bata. Ang takot niya ay totoo. Bilang isang psychologist. Exactly, tita. Putol ni Mateo sa kanya. Ang boses ay tumaas ng bahagya. "You're a psychologist. Sanay kang maghanap ng problema kahit saan. This is my family. I know my wife. I know my daughter. They are fine." Ang bawat salita ay tumusok sa puso ni Lorna. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa. Ang kanyang matalino at mapanuring inaanak ay nabulag ng pag-ibig at ng pangarap ng isang perpektong buhay. Hindi na siya umimik. Ano pa ang sasabihin niya? Ang isang taong ayaw magising ay hindi mo magigising. Kinahapunan, habang naglalakad-lakad si Lorna sa napakagandang hardin ng mansyon, narinig niya ang boses ni Lavinia at Gia malapit sa gazebo. Nagtago siya sa likod ng isang malagong halaman, hindi dahil sa gusto niyang makinig, kundi dahil may nag-udyok sa kanyang alamin ang katotohanan. Nakaupo si Lavinia sa isang bench at nakaluhod si Gia sa kanyang harapan.
Ang eksena ay mukhang payapa, ngunit ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Lavinia ay puno ng lason na binalutan ng pulot. Gia, sweetie, alam mo namang mahal na mahal ka ni Mommy, di ba? Malambing na sabi ni Lavinia habang hinahaplos ang buhok ng bata. Opo, Mommy. At alam mo rin na ang mga mababait na bata ay hindi nagsisinungaling o nagkukwento ng kung ano-ano, tama? Isang saglit na katahimikan. Tama po ba, Angela? Pag-uulit ni Lavinia, ang paggamit sa buong pangalan ng bata ay nagbigay ng bigat sa tanong. Opo, halos pabulong na sagot ni Gia. Ngumiti si Lavinia. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Good. Kasi kapag ang mga bata ay nagiging pasaway at madaldal, doon lumalabas ang mga halimaw para kunin sila. You don't want the monsters to come, right? Naramdaman ni Lorna ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Halimaw. Iyon ang salitang isinisigaw ni Gia sa kanyang panaginip. Si Lavinia ang nagtanim ng halimaw sa isipan ng sarili nitong anak. Pagsapit ng gabi, naramdaman ni Lorna ang pader sa pagitan niya at ni Mateo. Mas tahimik ito, mas malamig. Alam niyang kinausap na ito ni Lavinia. Malamang ay isa na namang madamdaming pag-iyak at mga akusasyon na pinag-iisipan niya ito ng masama. Iyon ang laro ng mga manipulator. Gagawa sila ng paraan para sila ang magmukhang biktima. Naramdaman ni Lorna ang isang alon ng pagkabigo. Marahil ay oras na para umuwi. Marahil ay wala na siyang magagawa. Kinaumagahan, habang nagkakape siya sa beranda, nakita niya si Mateo na naglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Paalis na, para pumasok sa trabaho. Nagpaalam ito sa kanya ng matipid. Isang tango lang. Napabuntong hininga si Lorna. Tinalikuran niya na sana ang eksena ng bigla. Nakita niyang huminto si Mateo sa kalagitnaan ng paglalakad. May kinapa ito sa bulsa ng kanyang Amerikana. Pagkatapos ay umiling at mabilis na bumalik papasok ng bahay. Malamang ay may nakalimutang gamit. Naiwan nitong bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa kinauupuan ni Lorna, tanaw niya ang pasilyo. At mula roon, narinig niya ang boses ni Lavinia. Hindi na malambing, hindi na matamis. Ang boses nito ngayon ay matigas, malamig, at puno ng pagbabanta. Kaya kung ayaw mong mapunta sa madilim at malamig na lugar na puno ng daga, magpapakabait ka. Naintindihan mo? Napatayo si Lorna. Nanlaki ang mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Ngunit bago pa siya makakilos, nakita niya ang anino ni Mateo na nanigas sa may pintuan. Nakatayo sa labas ng paningin ni Lavinia, ngunit nasa tamang lugar para marinig ang lahat. Ang perpektong kasinungalingan ay nagsisimula ng magkalamat. Kung ayaw mong mapunta sa madilim at malamig na lugar na puno ng daga, ang mga salita ni Lavinia ay parang lason na dahan-dahang gumapang sa ugat ni Mateo buong umaga. Nakaupo siya sa kanyang malawak at modernong opisina sa ika-30 palapag, tanaw ang buong syudad. Ngunit ang isipan niya ay naiwan sa mansyon sa Batangas. Sinubukan niyang ituon ang pansin sa mga numero sa kanyang screen, sa mga ulat ng quarterly earnings ng kanyang kumpanya. Ngunit ang mga salita ay bumabalik, paulit-ulit. Isang lugar na puno ng daga. It's just a phrase, bulong niya sa sarili. Pilit na pinapakalma ang kumakabang dibdib. Isang panakot. Ganoon naman magpalaki ang mga matatanda. 'Di ba? Ngunit sa tuwing pipikit siya, hindi ang mga salita ang nakikita niya, kundi ang mukha ni Gia. Ang takot sa mga mata nito nang mabasag ang baso. Ang pag-urong nito nang hahaplusin sana ni Lavinia. Ang paghikbi nito sa dilim habang yakap ang sirang manika. Hindi magkatugma. Ang malambing na asawang kilala niya sa harap ng maraming tao ay hindi ang babaeng nagbabanta sa isang bata tungkol sa isang madilim na lugar. Hindi niya na matiis. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ni Tita Lorna. Nagdalawang isip siya. Ang pagtawag niya ay isang paraan ng pag-amin na marahil tama ito, na marahil
Ang perpektong mundong binuo niya ay may mga bitak na hindi niya nakikita. Sa huli, pinindot niya ang call button. Mateo, inaanak, may problema ba? Sagot sa kabilang linya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Tita, nagsimula siya. Ang boses ay mas mababa at hindi kasing tiyak tulad ng dati. Wala naman, gusto ko lang sanang mangumusta. Isang mahinang pagsisinungaling. Yung pinag-usapan natin kahapon tungkol kay Gia. Natahimik si Tita Lorna, naghihintay. Paano mo malalaman kung may mali nga? Tanong niya. Pakiramdam niya ay isang hangal sa pagtatanong. Hindi mo kailangang maging psychologist para malaman yan, Mateo. Mahinahong sagot nito. Makinig ka sa sinasabi ng bata. At kung hindi siya nagsasalita, tignan mo ang kanyang mga mata. Tignan mo ang kanyang mga kilos. Ang mga bata ay hindi marunong magsinungaling gamit ang kanilang katawan. At higit sa lahat, makinig ka sa sarili mong kutob. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Kutob. Ang kutob na pilit niyang isinasantabi sa loob ng maraming buwan. Sige tita, salamat. I have to go. Mabilis niyang sabi at ibinaba ang tawag bago pa man niya marinig ang sariling kahinaan. Tinitigan niya ang relos. 3:00 pa lang ng hapon, ngunit hindi na siya makapaghintay. Kailangan niyang malaman. Ang biyahe pa uwi ay mas mabilis kaysa sa karaniwan. Bawat kilometro ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Habang papalapit siya sa kanilang gate, ang dating pakiramdam ng pagmamalaki sa kanyang naipundar na paraiso ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Pumasok siya sa bahay. Tahimik. Masyadong tahimik. Gia? Tawag niya. Walang sagot. Lavinia? Walang sumasagot. Nakita niya ang isa sa kanilang mga katulong, si Yaya LV, na nagpupunas ng mga muebles sa sala. Ang babae ay mukhang nataranta nang makita siya. Sir Mateo, ang aga niyo po yata. Nasaan si Gia, Yaya? Tanong niya, diretso sa punto. Napayuko ang katulong, iniiwasan ang kanyang tingin. Nasa taas po, sir. Sa kwarto niya po. May mali sa kilos nito, sa pag-iwas ng tingin. Sigurado ka? Oo po, sir. Umakyat si Mateo sa hagdan, 2 baitang sa bawat hakbang. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Gia. Walang tao. Ang kama ay maayos. Ang mga laruan ay nasa tamang lalagyan. Ngunit walang Gia. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Lavinia. Hello, my love. Napatawag ka? Akala ko nasa meeting ka pa. Ang boses ni Lavinia ay masaya at kampante. Where's Gia? Tanong niya. Hindi na nagpaligoy-ligoy. Nandito lang siya. Pinaparusahan ko. She was talking back earlier. Kaya sinabihan ko siyang manatili lang sa kwarto niya buong hapon. She needs to learn her lesson. Nanlamig ang dugo ni Mateo. Isang kasinungalingan. Wala siya sa kwarto niya, Lavinia. Narinig niya ang bahagyang pag-aalinlangan sa boses ng asawa. What? Baka nagtatago lang yan. Alam mo naman ang batang yan. Sige na, I have to go. See you at dinner. At ibinaba nito ang tawag. Bumalik siya sa ibaba. Hinanap niya si Yaya LV na ngayon ay namumutla na. Yaya, sabihin mo sa akin ang totoo. Nasaan ang anak ko? Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na nagpanginig sa katulong. Sir, kasi po, si Ma'am Lavinia. Ang sabi niya po. Nasaan si Gia? Pag-uulit niya, mas mariin. Nanginginig na itinuro ng katulong ang direksyon ng likod bahay. Sa lumang bodega po, sir. Ang bodega? Ang luma at halos hindi na ginagamit na istruktura sa dulo ng kanilang malawak na hardin. Ang lugar kung saan itinatambak ang mga sirang kasangkapan at mga gamit na puno ng alikabok. Naglakad si Mateo patungo roon. Ang bawat hakbang
ay parang may tone-toneladang bigat. Habang papalapit, may narinig siyang isang mahinang kaluskos. Nakaharang ang isang malaking padlock sa pinto, ngunit hindi ito nakakandado. Marahan niyang inangat ito at dahan-dahang itinulak ang mabigat na pinto. Isang sinag ng liwanag mula sa hapon ang pumasok sa madilim na silid at sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Mateo. Doon, sa isang sulok, sa malamig na sahig na semento, nakaupo ang kanyang anak. Nakaupo si Gia, yakap ang kanyang mga tuhod, nanginginig sa ginaw. Sa kanyang harapan, may isang plastik na mangkok na may lamat. Sa loob nito, may kaunting kanin na nanininilaw na at ilang piraso ng tira-tirang ulam mula pa yata sa pananghalian. Dahan-dahan itong sumubo gamit ang kanyang mga kamay. Ang bawat subo ay tila isang mabigat na tungkulin. Hindi siya nakita ni Gia, hindi siya narinig. Nakatayo lang si Mateo sa may pintuan, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang imahe sa kanyang harapan, ang kanyang munting prinsesa, ang kanyang anghel na kumakain ng mga tira sa isang marumi at madilim na bodega. Ang siyang unang bitak. Isang bitak na sumira, hindi lang sa kanyang perpektong hapon, kundi sa buong pundasyon ng kasinungalingan na tinatawag niyang buhay. Sa isang saglit, ang tanging naririnig ni Mateo ay ang pagtibok ng sarili niyang puso. Isang malakas at mabilis na dagundong sa kanyang mga tainga. Nakatayo siya roon. Ang anino niya ay humahadlang sa nag-iisang liwanag na pumapasok sa bodega. Habang pinagmamasdan ng isang eksenang kailanman ay hindi niya inakalang posible. Ang galit ay dumating na parang isang malaking alon, isang nagngangalit na puwersa na bumura sa lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng pagbubulag-bulagan. Gia, sabi niya, ang boses ay basag at halos hindi niya makilala. Sa tunog ng kanyang boses na papitlagang bata, dahan-dahan itong lumingon at nang makita siya nito, ang mga mata nito ay nanlaki, hindi sa tuwa, kundi sa takot. Mabilis nitong itinago ang mangkok ng pagkain sa kanyang likuran na parabang siya ang nahuli sa isang kasalanan. Ang kilos na yon ay sumaksak sa puso ni Mateo ng mas malalim kaysa sa anumang patalim. Nilapitan niya ito, ang bawat hakbang ay mabigat. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Inaalis ang mga hibla ng buhok na dumikit sa mukha nitong puno ng alikabok. Anak! Bulong niya. Halika na. Aalis na tayo rito. Binuhat niya si Gia. Ang gaan nito. Masyadong magaan. Habang yakap niya ang maliit at nanginginig na katawan, isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Isang pangakong binitawan sa gitna ng amoy ng alikabok at lumang kahoy. Hindi na ito mauulit. Hinding-hindi na. Pagpasok nila sa sala, naroon na si Lavinia, nakaupo sa sofa, kalmado at elegante habang nagbabasa ng isang magazine. Itinaas nito ang kanyang tingin at ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting nawala nang makita ang itsura nila. Si Mateo, ang mukha ay kasing tigas ng bato at si Gia, marumi at nakasiksik sa kanyang dibdib. Mateo? My God, anong nangyari kay Gia? Bakit ganyan ang itsura niya? Tanong nito. Tumatayo. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Inilapag ni Mateo si Gia sa sahig at marahang itinulak sa likuran niya na para bang isang panangga. Hinarap niya ang kanyang asawa. Tinanong ko si Yaya kung nasaan siya. Sabi ni Mateo. Ang boses ay kontrolado, ngunit puno ng lamig. Sinabi niya sa akin na nasa bodega ang anak ko. Pinapakain ng tira. Nagbago ang ekspresyon ni Lavinia. Nawala ang pag-aalala at napalitan ng depensa. Oh, that. I was teaching her a lesson. Nagtapon siya ng pagkain kaninang tanghali. Kaya ipinakita ko lang sa kanya ang halaga ng mga bagay-bagay. It's an old-fashioned way of discipline, I know. Pero epektibo.
Ang paliwanag nito ay simple at makatuwiran kung hindi lang niya narinig ang pagbabanta nito kaninang umaga. Kung hindi lang niya nakita ang itsura ni Gia kanina. Discipline? Pag-uulit niya, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. You call that discipline, Lavinia? Ikinulong mo ang isang bata sa isang madilim na bodega at pinakain mo ng basura. Biglang namuo ang mga luha sa mga mata ni Lavinia, isang pamilyar na eksena, ang kanyang sandata. How could you say that? Ang sakit mong magsalita. Ginagawa ko lang ang lahat para maging mabuting ina sa kanya, para palakihin siyang maayos. Hindi ko naman siya sinaktan. Tinuruan ko lang siya na huwag magsayang ng mga bagay-bagay. Iyon lang yon. Masama ba akong ina dahil doon? Ang mga salita nito ay puno ng panunumbat na para bang si Mateo ang may kasalanan. Para bang siya ang hindi nakakaintindi. Sa isang iglap, nag-alinlangan siya. Ngunit nang tignan niya si Gia na nakatingin sa sahig at nanginginig pa rin, ang alinlangan ay napalitan ng matinding katiyakan. Huwag mong gamitin sa akin ang mga luha mo, Lavinia, sabi niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Hindi ngayon. Dinala niya si Gia sa banyo para paliguan. Habang marahan niyang binubuhusan ng maligamgam na tubig ang maliit na katawan nito, naramdaman niya ang bawat buto, ang pagiging payat nito. Gaano nakatagal? Gaano nakatagal itong nangyayari sa ilalim ng kanyang sariling pamamahay? Anak, bulong niya. Pwede mong sabihin lahat kay Daddy. Hindi magagalit si Daddy. Tumingala si Gia sa kanya. Ang mga mata ay blangko. Hindi ito sumagot. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Ang tuwalya ay nagsilbing manipis na harang sa pagitan ng kanilang mga katawan. Naramdaman ni Mateo ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang matinding galit na may kasamang determinasyon. Hindi na siya maaaring maging bulag. Tapos na yon. Nang gabi ring iyon, matapos niyang patulugin si Gia na hindi bumitiw sa kanyang kamay hanggang sa makatulog, pumasok siya sa kanyang study at nilock ang pinto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero na para lamang sa mga emergency. Ito ang pinuno ng security team ng kanyang kumpanya, isang dating military intelligence officer na may utang na loob sa kanya. Rico, sabi niya nang sagutin ang tawag. Kailangan ko ng tulong mo, isang bagay na personal at kumpidensyal. Anything, Sir Mateo. Kailangan ko ng mga mata at tenga sa buong bahay ko sa Batangas. Ang pinakamaliit, pinakamalinaw, at hindi madaling makita. Audio, video, lahat. Kailangan mailagay bukas na bukas habang wala ang asawa ko. Walang dapat makaalam. Walang pwedeng magkamali. Money is not an issue. Consider it done, sir. Sagot ni Rico, walang dagdag na tanong. Pamikasong. Kinahapunan kinabukasan, habang nasa spa day si Lavinia, dumating ang team ni Rico na nagkunwaring mga pest control specialist. Sa loob ng 3 oras, ang buong mansyon ay napuno ng mga matang hindi nakikita. Nang bumalik si Lavinia, sinalubong siya ni Mateo na may isang namang ngiti. Isang nangiti na pinraktis niya sa salamin. I'm sorry, my love. Sabi niya, hinawakan ang kamay nito. Masyado lang akong nabigla kahapon. I know you're just trying to be a good mother. Nakita niya ang ginhawa sa mga mata ni Lavinia. Ngumiti ito pabalik. It's okay. Alam ko namang stress ka lang sa trabaho. Let's forget about it. Everything is perfect. Yes, sabi ni Mateo. Perfect. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya natulog. Nagdahilan siyang marami siyang trabaho at nagkulong sa kanyang study. Binuksan niya ang kanyang laptop at sa isang secure na program, lumabas ang mga live feed mula sa lahat ng sulok ng kanyang bahay. Pinanood niya ang mga walang lamang pasilyo, ang tahimik na sala, ang madilim na hardin. At pagkatapos, pinanood niya ang feed mula sa kwarto ni Gia. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog, payapa sa ilalim ng kumot.
Ilang minuto bago maghating gabi, bumukas ang pinto ng kwarto ni Gia. Pumasok si Lavinia. Hindi nito binuksan ang ilaw. Dahan-dahan itong lumapit sa kama. Ang anino nito ay mukhang dambuhala sa dilim. Tumayo ito sa tabi ng natutulog na bata. Nakatayo lang ito roon, nakatitig. Sa monitor, nakita ni Mateo ang mukha ng kanyang asawa nang malinaw sa tulong ng night vision ng kamera. Wala na ang ngiti, wala na ang maskara. Ang nakita niya ay isang tingin na puno ng purong puot at pagkasuklam, nakadirekta sa natutulog na bata. Pagkatapos, marahan itong yumuko at narinig ni Mateo ang halos pabulong na mga salita mula sa audio feed, mga salitang kasing talim ng yelo. Sana hindi ka na lang dumating sa buhay namin. 2 araw nang pinapanood ni Lorna ang kanyang inaanak na si Mateo na gumanap sa isang mapanganib na dula-dulaan. Pinapanood niya itong ngumiti kay Lavinia, hawakan ang kamay nito, at magpanggap na ang lahat ay perpekto pa rin. Alam ni Lorna na ito ay isang palabas, isang paraan para makakalap ng ebidensya ng hindi napapansin. Ngunit para sa isang babaeng nag-aral ng isipan ng tao sa halos buong buhay niya, ang bawat segundo ng pagpapanggap na ito ay isang malaking panganib. Masyadong mabagal si Mateo. At si Lavinia, alam niyang hindi ito hangal. Nakakaramdam ito. Sa bawat peking ngiti ni Mateo, nararamdaman ni Lorna ang unti-unting pagtaas ng tensyon sa buong bahay na parang isang lastikong malapit ng mapatid. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang harapin ang ahas sa sarili nitong lungga. Nahanap niya ang pagkakataon kinabukasan ng umaga. Nagpaalam si Mateo na may maagang meeting at si Gia naman ay abala sa paglalaro kasama ang yaya nito sa hardin. Si Lavinia ay nag-iisa sa tabi ng kanilang infinity pool, nagbabasa ng libro habang umiinom ng tsa. Ang eksena ay payapa, ngunit para kay Lorna, ito ang perpektong entablado para sa isang digmaan. Napakaganda talaga dito, Lavinia. Panimula ni Lorna. Umupo sa isang silya sa tapat nito. Para kang nabubuhay sa isang panaginip. Itinaas ni Lavinia ang tingin mula sa libro. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat po, tita. We are very blessed. Oo, blessed nga kayo. Pagsang-ayon ni Lorna, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa babae. Lalo na kay Gia, ang mga bata, para silang mga salamin. Ano man ang ibigay mo sa kanila, pagmamahal, takot, galit, ibabalik din nila sa'yo. Nawala ang nangiti ni Lavinia. Dahan-dahan nitong isinara ang libro at ipinatong sa mesang nasa pagitan nila. Mukhang malalim ang iniisip niyo, tita. May problema po ba? Problema? Wala naman, sagot ni Lorna. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Nakakabahala lang ang mga nababalitaan ko sa TV tungkol sa child abuse. Alam mo ba na sa ilalim ng batas, ang emotional at psychological abuse ay kasing bigat ng physical abuse? Ang pananakot sa isang bata, ang pagkakait sa kanya ng pagmamahal, lahat yan ay may katapat na parusa. Isang matigas na click ang narinig nang ibaba ni Lavinia ang kanyang tasa ng tsa. Ang pagkukunwaring tamis ay ganap ng naglaho sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang malamig at mapanuring tingin. Hindi ko alam na interesado pala kayo sa batas, Tita Lorna. Sabi ni Lavinia, ang bawat salita ay may talim. Akala ko ay sa mga lumang libro lang ng psychology ang hilig nyo. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko ang pamilya ko. Ngumiti si Lorna, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Iyon din ang ipinag-aalala ko, Lavinia, ang paraan mo ng pag-aalaga. Tumayo si Lavinia. Ang anino nito ay tumama sa mukha ni Lorna, tinatakpan ng sikat ng araw. Yumuko ito ng bahagya. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa kanya. Ang boses nito ay naging isang mapanganib na bulong. Sa pamilyang ito, tita, we protect our own. At ang mga hindi kapamilya,
ay madaling mawala. Ang pagbabantang iyon ay tumatak sa isipan ni Lorna buong araw. Hindi na ito isang simpleng hinala. Isa na itong deklarasyon ng giyera. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng gamit sa kanyang silid, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mansyon, sinundan ng isang malakas na kalabog. GIA! Nabitawan ni Lorna ang kanyang hawak. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumakbo palabas, patungo sa pinanggalingan ng tunog, ang enggrandeng hagdanan sa gitna ng bahay. Sa paanan ng hagdan, nakita niya si Gia, umiiyak at hawak ang kanyang paa. Sa tabi nito ay si Lavinia, ang mukha ay nagpapakita ng pagkataranta. Anong nangyari? Sigaw ni Lorna habang nagmamadaling bumaba. Nadulas po siya, tita. Oh my God, Gia, are you okay? Sabi ni Lavinia, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit napansin ni Lorna na hindi nito ginagalaw o nilalapitan ng bata. Nakatayo lang ito roon. Nilapitan ni Lorna si Gia na mamagana ang bukong-bukong nito. Apo, anong masakit? Yung paa ko po. Hikbi ng bata. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may ibang nakita si Lorna bukod sa sakit. Nakita niya ang takot. Ang parehong takot na nakita niya sa bodega. Itinayo ni Lavinia ang bata. Halika, dadalhin kita sa doktor. Nako, ang clumsy mo talaga, anak. Habang paalis sila, lumingon si Lavinia kay Lorna. Isang tingin lang, isang tingin na puno ng pagwawagi. At sa sandaling iyon, alam na ni Lorna, hindi iyon aksidente. Nang makabalik siya sa kanyang silid, nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tawagan si Mateo. Kailangan na nitong malaman. Mateo, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at takot. Hindi na ito biro. Nagbanta siya sa akin kaninang umaga. Ano? Anong sinabi niya, tita? Hindi na yan ang mahalaga. Si Gia, nahulog siya sa hagdan. Sabi ni Lavinia na dulas lang pero hindi ako naniniwala. Mateo, hindi ako naniniwalang aksidente yon. Kailangan mong bilisan, anak. Gumawa ka na ng paraan bago mahuli ang lahat. Narinig niya ang matalim na paghinga ni Mateo sa kabilang linya. Papunta na ako. Pagkatapos ng tawag, naupo si Lorna sa gilid ng kama. Ang dibdib ay sumisikip. Napatingin siya sa bintana, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel at pula sa kalangitan. Maganda, ngunit para sa kanya, ito ang kulay ng panganib. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng mansyon, sa beranda, nakatayo si Lavinia habang pinapanood ang parehong paglubog ng araw. May hawak itong cellphone sa kanyang tainga. Ang mukha nito ay kalmado. Ang mga mata ay kasing lamig ng papalapit na gabi. Hello? Sabi nito sa kausap. Ang boses ay walang anumang emosyon. Kailangan kong malaman lahat tungkol kay Tita Lorna Cruz. Lahat ng kahinaan niya. Now, ang tawag ni Tita Lorna ay nag-iwan kay Mateo ng isang pakiramdam na mas masahol pa sa galit. Isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Nagmamadali siyang umuwi. Ang isipan ay puno ng mga nakakatakot na posibilidad. Aksidente. Sinabi ni Lavinia na aksidente lang. Ngunit wala nang naniniwala sa salitang iyon sa isipan ni Mateo. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng isang eksenang halos perpekto. Si Lavinia ay matiyagang nilalagyan ng cold compress ang namamagang paa ni Gia habang binabasahan ito ng isang fairy tale. Kung ibang tao ang titingin, ito ay larawan ng isang mapagmahal na ina. Ngunit para kay Mateo, ito ay isang teatro ng kasinungalingan. Nagpanggap siyang kalmado. Hinalikan niya si Lavinia sa pisngi at si Gia sa noo. Nagtanong siya kung kumusta na ang bata. Sumunod siya sa script. Ngunit ng gabing iyon, nang ang lahat ay natutulog na, ang tanging kasama niya sa kanyang study ay ang katotohanan na naitala ng mga kamera. Mabilis niyang hinanap ang recording mula sa oras ng aksidente. Ngunit wala siyang nakita.
Ang anggulo ng kamera sa hagdanan ay hindi malinaw, ngunit hindi siya sumuko. Pinanood niya ang mga nangyari pagkatapos noon at doon niya nakita ang isang bagay na mas masakit pa kaysa sa isang pisikal na pananakit. Nakita niya sa video si Gia na papilay-pilay na pumasok sa kanyang silid, umiiyak ng tahimik. Umupo ito sa kanyang maliit na mesa at kumuha ng papel at krayola at nagsimula itong gumuhit. Isang simple at parang batang drawing, isang malaking bahay, isang araw na nakangiti, at 3 tao na magkakahawak kamay. Siya si Lavinia at sa gitna, si Gia. Sa ilalim nakasulat sa nanginginig na letra, ang pamilya ko. Naramdaman ni Mateo ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, ito pa rin ang pangarap ng kanyang anak. Pagkatapos, pumasok si Lavinia sa kwarto. Ang boses nito sa audio feed ay malambing. "Ano ang ginagawa mo, sweetie?" "Para po sa inyo ni Daddy," sabi ni Gia, inaabot ang drawing. Kinuha ito ni Lavinia, tinitigan, at pagkatapos, nagbago ang mukha nito. Ang nangiti ay naging isang malamig na linya. "Sinabi ko na sa'yo, di ba?" sabi ni Lavinia. Ang boses ay mababa at puno ng pagkasuklam. "Hindi tayo pamilya. Isa ka lang ampon. Isang pagkakamali." At sa harap ng nanlalaking mga mata ni Gia, dahan-dahan at may diin, sa bawat pagpunit, sinira ni Lavinia ang papel sa 4 na piraso. Ngayon, utos nito, ibinabagsak ang mga piraso sa sahig. "Pulutin mo yan at itapon mo sa basura kung saan ka nararapat." Hindi na kinaya ni Mateo. Isinara niya ng malakas ang kanyang laptop. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang paghinga ay mabigat. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Ang kasamaan ni Lavinia ay hindi lang basta pananakit. Ito ay pagdurog. Pagdurog sa kaluluwa ng isang bata. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Tita Lorna. "Magkita tayo. Importante. Huwag mong ipaalam kay Lavinia." Kasama sa text ang address ng isang maliit na coffee shop sa Tagaytay. Walang pag-aalinlangan. Tumayo si Mateo. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang malaman ang lahat. Ang coffee shop ay halos walang tao. Perpekto para sa isang sikretong pag-uusap. Naabutan niya si Tita Lorna na naghihintay sa isang sulok sa tabi ng bintanang salamin. Sa harap nito, may isang luma at maliit na baul na gawa sa kahoy. "Tita," sabi ni Mateo na uupo. "Anong nangyayari?" Hindi sumagot si Tita Lorna. Sa halip, marahan niyang itinulak ang baul papunta sa kanya. "Bago ko sabihin ang lahat, Mateo, gusto kong malaman mo na ang lahat ng ginawa ko ay dahil sa pagmamahal. Pagmamahal sa isang kaibigan at pagmamahal sa isang batang walang kasalanan." Binuksan ni Mateo ang baul. Sa loob, may mga lumang sulat na nakatali ng isang laso, ilang mga pinaliit na gamit ng sanggol, at isang koleksyon ng mga kupas na litrato. "Naaalala mo pa ba si Cassandra?" tanong ni Tita Lorna. Ang pangalan ay nagpabigla kay Mateo. Cassandra, ang kanyang unang pag-ibig, ang babaeng minahal niya noong kolehiyo. Bago pa ang yaman, bago pa si Lavinia, ang babaeng bigla na lang nawala sa buhay niya at nabalitaan na lang niyang namatay sa isang car accident. "Oo naman, tita. Nang mamatay si Cassandra, ako ang kinausap ng pamilya niya. Ako ang pinagkatiwalaan niya sa lahat." Pagpapatuloy ni Tita Lorna, ang boses ay nagsisimulang manginig. "May iniwan siya, Mateo. Isang bagay na hindi niya nasabi sa'yo dahil sa takot. Takot na baka hindi ka pa handa." Kinuha ni Tita Lorna ang isang litrato mula sa baul. Ang puso ni Mateo ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. "Noong una, ang plano ko lang ay siguraduhin na mapunta sa'yo ang bata nang hindi mo nalalaman ang lahat. Naisip ko, sapat na mabigyan mo siya ng magandang buhay, na mahalin mo siya bilang isang ampon. Pero nagkamali ako. Hindi ko akalain na
Ang ipapasok ko pala sa buhay niya ay isang halimaw. Inabot nito ang litrato kay Mateo. "Tita, ano po ba talaga ito?" tanong niya. Ang pagkalito at inip ay naghahalo sa kanyang boses. Tinitigan siya ni Tita Lorna. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. "Mateo, si Gia. Hindi lang siya basta ampon. Huminga ito ng malalim. Ang mga salita ay lumabas na parang isang bigating pasanin. Siya ang nawawala mong anak. Anak mo kay Cassandra." Ang mundo ni Mateo ay huminto. Ang tunog ng coffee shop, ang mahinang musika, ang pag-uga ng mga tasa ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga. "Hindi, imposible yan," sabi niya, umiiling, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa litratong hawak niya. Sa litrato, nakangiti si Cassandra, masaya at puno ng buhay, at sa kanyang mga bisig, may isang sanggol na natutulog, isang magandang sanggol na may parehong bilugang mga mata na tinititigan niya gabi-gabi. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang ibinabaliktad niya ang litrato. Sa likod, may sulat kamay na alam niyang kay Cassandra. Isang sulat kamay na minsan niyang minahal. At sa ilalim ng petsa, may dalawang salita na sumira sa lahat ng kanyang nalalaman. "Angela, ang anghel ko." Ang biyahe pabalik mula sa Tagaytay ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga ilaw at anino para kay Mateo. Yakap niya ang maliit na baul na kahoy na para bang ito ang tanging bagay na totoo sa mundong biglang gumuho sa kanyang harapan. "Anak mo kay Cassandra, Angela, ang anghel ko." Ang mga sasalita ay umuulit sa kanyang isipan, hindi na isang pagbubunyag, kundi isang hatol. Isang hatol sa kanyang pagkabulag, sa kanyang katangahan. Biglang bumalik ang mga alaala. Ang tawa ni Cassandra sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang unibersidad. Ang paraan ng pagsandal nito sa kanyang balikat habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. At ang huli nilang pag-uusap, isang maliit na pagtatalo, isang bagay na napakababaw na hindi na niya matandaan. Pagkatapos, ang balita ng aksidente, ang sakit, ang panghihinayang. Ang panghihinayang na naramdaman niya noon ay wala pa sa kalingkingan ng nararamdaman niya ngayon. Nawala si Cassandra, na dala-dala ang kanilang anak. At siya, sa loob ng 7 taon, ay nabuhay kasama ang anak na yon nang hindi nalalaman na ito ay sarili niyang dugo at laman. At hinayaan niya itong saktan. Isang matinding galit ang pumalit sa sakit. Isang galit na nagsimula sa kanyang tiyan at umakyat sa kanyang lalamunan, mainit na parang apoy. Ang galit na ito ay hindi para kay Cassandra o kay Tita Lorna. Ito ay para kay Lavinia at para sa kanyang sarili. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ay hindi lang isang mapanakit na madrasta. Isa siyang halimaw na nagpahirap sa sarili niyang anak. Ang bawat pag-urong ni Gia, bawat takot sa mga mata nito, bawat patak ng luha, lahat ng yon ay bumalik sa kanya na parang matatalim na bubog. Pagdating niya sa Maynila, hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang abogado, si Ate Mama Damian Romero, ang pinakamagaling sa bansa pagdating sa family law. "Gusto kong bawiin ang anak ko," sabi ni Mateo. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat ng ginagawa ni Attorney Romero. Inilatag ni Mateo ang lahat sa ibabaw ng makintab na mahogany na mesa. Ang maliit na baul na puno ng mga alaala ni Cassandra, ang mga sulat, ang mga litrato, at isang maliit na USB drive. "Ito ang nakaraan," sabi ni Mateo. Itinuturo ang baul. "At ito," sabi niya, idinidiin ang daliri sa USB drive, ang kasalukuyan. Habang pinapanood ng abogado ang mga video, ang eksena sa bodega, ang pagpunit sa drawing, ang mga salitang puno ng lason, ang propesyonal na kalmaduhan sa mukha nito,
ay dahan-dahang napalitan ng hindi maitagong pagkasuklam. "This is monstrous," bulong ni Atty. Romero. "This is more than enough for an annulment based on psychological incapacity. Pero ang pagkuha sa kustodya, mas komplikado yan, lalo na't siya ang legal na ina sa papel. Hindi lang siya basta ampon," sabi ni Mateo. "Ang mga salita ay mabigat sa katotohanan. Siya ang biological na anak ko." Ang pagbubunyag na yon ang nagpabago sa lahat. Agad na naglatag ng plano si Atty. Romero. Unang hakbang, kailangan natin ng DNA test. Palihim, isang hibla ng buhok ay sapat na. Pangalawa, ituloy mo ang pagkolekta ng ebidensya. Huwag kang magpahalata. Kailangan nating mahuli siya sa akto. At pangatlo, at pinakamahalaga, Mateo, maging handa ka. Kapag nalaman niyang aalis ka at kukunin mo si Gia, gagawin niya ang lahat para sirain ka. Gagamitin niya ang lahat ng sandata niya. Umuwi si Mateo ng gabing iyon na may isang malinaw na misyon. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pagiging bulag. Oras na para maging isang ama. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ni Lavinia na may isang matamis na ngiti at isang halik. "You're late, my love," nag-alala ako. Dati, ang mga salitang yon ay musika sa kanyang pandinig. Ngayon, para itong tunog ng isang ahas. Ngumiti siya pabalik, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. May tinapos lang na emergency sa opisina. Tinitigan niya ang babaeng nasa harapan niya. Ang magandang mukha, ang eleganteng postura, ang babaeng minsan niyang inakalang perpekto. Ngayon, ang nakikita niya lang ay isang estranghero, isang magaling na aktres. "Kumain na tayo," sabi nito, hinawakan ang kanyang braso. Naramdaman niya ang pagdampi ng balat nito at kinailangan niya ang lahat ng kanyang lakas para hindi umuurong. Naglakad sila papunta sa hapagkainan. Ang bawat hakbang ay isang pagtitiis. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang maghintay ng tamang tiyempo para kay Gia, para sa kanyang anak. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Gia, pumasok si Mateo sa silid nito. Kumuha siya ng isang suklay mula sa mesa at dahan-dahang sinuklay ang buhok ng natutulog na bata. May ilang hibla ng buhok na naiwan sa suklay, may ilang hibla ng buhok na naiwan sa suklay. Maingat, na para bang ito ay isang bagay na napakahalaga. Kinuha niya ang mga ito at inilagay sa isang maliit na plastic bag na inihanda niya mula sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang unang sandata. Pagkatapos, naupo siya sa gilid ng kama at pinagmasdan ang mukha ng kanyang natutulog na anak. Ngayon, sa bagong liwanag ng katotohanan, nakikita na niya ang kurba ng kanyang ilong, ang hugis ng kanyang mga labi. Ang lahat ng maliliit na detalyeng iyon ay hindi na lang kay Gia. Ang mga yon ay kay Cassandra. Isang matinding kirot ng panghihinayang ang bumalot sa kanyang puso. 7 taon. 7 taon siyang nabuhay kasama ang anak niya nang hindi niya alam. 7 taon niyang hinayaan na ang anino ni Lavinia ay takpan ng liwanag na dapat sana ay para sa bata. "Patawarin mo ako, Cassandra," bulong niya sa hangin. Isang panalangin hindi maririnig. "Patawarin mo ako, anak. Babawi si Daddy. Pangako." Hinalikan niya si Gia sa noo. Isang halik na puno ng lahat ng hindi niya nasabing salita. Bago siya tumayo at tahimik na lumabas ng silid. Ang mga sumunod na araw ay naging isang laro ng pagkukunwari. Ngumingiti si Mateo sa almusal. Tinatanong si Lavinia tungkol sa araw nito at pinupuri ang mga bago nitong damit. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, ang kanyang mga mata ay nagmamasid. Ang kanyang mga tainga ay nakikinig. Ang kanyang cellphone ay palihim na nagre-record. Ngunit si Lavinia ay hindi hangal. Naramdaman niya ang pagbabago, ang distansya sa mga yakap ni Mateo, ang lamig sa mga halik nito, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na para bang isa siyang salamin na basag. Nagsimula siyang maghinala
At ang hinala ng isang taong sanay kumontrol ay isang mapanganib na bagay. Isang gabi, pumasok si Mateo sa banyo para maligo. Iniwan ang kanyang cellphone na nagcha-charge sa tabi ng kama. Ilang minuto siyang nasa loob, ang tunog lang ng agos ng tubig ang maririnig. Para kay Lavinia, iyon na ang pagkakataon. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sarili niyang kwarto, nilapitan niya ang cellphone. Nag-aalangan siya, ngunit mas malakas ang kanyang kaba. Ang kanyang pangangailangan na malaman ang totoo. Binuksan niya ang screen. Hindi ito nakalock. Isang pagkakamali na hindi karaniwan para sa isang tech CEO na tulad ni Mateo. Agad niyang binuksan ang kanyang email. At doon, sa pinakaitaas ng kanyang inbox, nakita niya ang isang email na ipinadala 2 araw na ang nakalipas. Ang tatanggap at may Damian Romero. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang email. Hindi niya binasa ang laman. Ang tanging kailangan niyang makita ay ang linya ng paksa na nakasulat sa malalaking letra na para bang isang sigaw. Subject: Ebidensya ng pang-aabuso at karapatan sa kustodya, Gia Santos. Sa isang iglap, ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ang nangiti sa kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang mga labi ay naging isang tuwid at maputlang linya. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng isang nakakatakot na galit. Ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng pagkukunwaring pagmamahal, ay nag-aapoy ngayon sa purong puot at pagtataksil. Nalaman na nito. Alam na ni Mateo ang lahat. At sa sandaling iyon, alam ni Lavinia na tapos na ang laro ng pagkukunwari. Oras na para sa isang bagong laro. Isang laro kung saan siya ang gagawa ng mga patakaran. Ang tunog ng umaagos na tubig mula sa banyo ay parang isang orasan na nagbibilang ng mga huling sandali ng perpektong buhay ni Lavinia Imperial del Mar. Ang bawat patak ay isang pagkutya. Ang bawat segundo ay isang hakbang palapit sa pagkawasak. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang malawak na silid-tulugan. Ang cellphone ni Mateo ay nasa kanyang nanginginig na kamay. Ang screen ay bukas pa rin. Ang mga salita sa subject line ng email ay tila sinusunog ang kanyang mga mata. Ebidensya ng pang-aabuso at karapatan sa kustodya. Isang kasinungalingan. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Hindi pang-aabuso ang tawag sa disiplina. Hindi pang-aabuso ang pagtuturo sa isang batang walang utang na loob ng kanyang lugar sa mundo. At kustodya? Paano magkakaroon ng karapatan si Mateo sa isang bagay na hindi naman sa kanya? Isang alon ng matinding takot ang bumalot sa kanya, malamig at pamilyar. Ito ang parehong takot na naramdaman niya maraming taon na ang nakalipas sa opisina ng doktor nang sabihin sa kanya ang mga salitang imposible, ang salitang sumira sa kanyang pagkababae, ang salitang naglagay sa kanya sa kahihiyan sa harap ng kanyang pamilya, ang mga imperial na ang tanging hinihingi ay isang tagapagmana. An imperial does not fail, bulong ng alaala ng kanyang ina sa kanyang isipan. Ngunit nabigo siya, at si Gia ang naging buhay na paalala ng kabiguan na yon. Isang paalala na kailangan niyang tanggapin para lang mapanatili ang perpektong larawan, para mapanatili si Mateo. At ngayon, ang lalaking pinagsilbihan niya, ang lalaking binigyan niya ng isang perpektong buhay, ay nagtaksil sa kanya. Kukunin nito ang bata, ang kanyang anak sa mata ng batas, at iiwan siya sira. Walang laman, isang kabiguan. Hindi. Hindi siya papayag. Ang takot sa kanyang mga ugat ay dahan-dahang naging yelo, at ang yelo ay naging asero. Ang desperation ay naging isang malamig at nakakakilabot na determinasyon. Kung si Mateo ay gustong maglaro, kung gayon maglalaro sila. Ngunit sa kanyang laro, siya ang laging panalo. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at may layunin. Ang pagkataranta
ay napalitan ng isang nakakatakot na kalinawan. Una, ang entablado. Hinila niya ang isang mamahaling lampara mula sa side table, hinahayaang bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Nagkalat ang mga bubog. Kinuha niya ang mga libro mula sa estante at marahas na inihagis sa sahig. Binuksan niya ang mga drawer ng aparador, hinahatak ang mga damit at isinasaboy sa paligid. Ang perpektong silid-tulugan nila ay naging isang larawan ng kaguluhan, isang larawan ng isang marahas na pag-aaway. Sunod, ang biktima. Lumapit siya sa salamin at tinitigan ang kanyang refleksyon. Ang perpektong mukha, ang perpektong balat. Kailangan niyang sirain ang perpeksyon para mailigtas ito. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang mga kuko ay bagong manicure. At may diin, kinalmot niya ang kanyang sariling braso mula siko hanggang pulso. Humapdi ito, isang matalas na kirot, at ang mga pulang guhit ay agad na lumitaw, na parang mga ahas sa kanyang maputlang balat. Hindi siya nasisiyahan. Kailangan pa. Kinuha niya ang isang silver na letter opener mula sa mesa ni Mateo. Ang dulo ay matulis. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at marahang idiniin ito sa kanyang pisngi. Sapat lang para gumuhit ng isang manipis na linya. Sapat lang para mag-iwan ng marka. Isang butil ng dugo ang lumabas, perpekto, ang huling bahagi, ang pagganap ng kanyang buhay. Nanginginig, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa sahig. Nagtago siya sa isang sulok ng silid. Ginawang maliit ang kanyang sarili na para bang isang hayop na nasukol at sa kanya tinawagan ng pulisya. Tulong, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng mga hikbi na pinagpraktisan niya sa kanyang isipan. Tulungan niyo po ako. Ang asawa ko? Ma'am, ano po ang nangyayari? Tanong ng boses sa kabilang linya. Nagwawala po siya. Sigaw ni Lavinia. Ang pekeng takot ay naging isang makatotohanang pag-iyak. Sinaktan niya po ako. Sinisira niya ang mga gamit. Gusto niyang kunin ang anak ko. Natatakot po ako para sa buhay namin. Please, bilisan niyo po. Ibinalibag niya ang telepono. Ang entablado ay handa na. Ang mga aktor ay paparating na. Narinig niya ang paghinto ng tunog ng shower. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Mateo, nakasuot ng bathrobe, ang buhok ay basa pa. Ang mukha niya ay kalmado, walang kamalay-malay. Lavinia, anong nangyari dito? Tanong niya. Ang mga mata ay ng lalaki habang tinitignan ang nagkalat na silid at saka siya nakita nito sa sulok. Nakita nito ang mga kalmot sa kanyang braso, ang sugat sa kanyang pisngi. Ang pagkalito sa mukha ni Mateo ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang dahan-dahang pagkatanto. Anong ginawa mo? Bulong ni Mateo. Hindi tumingin si Lavinia sa kanya. Sa halip, yumakap siya sa kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak ng mas malakas, isang tunog na pinaghalong takot at panunumbat. Bakit, Mateo? Bakit mo to ginagawa sa amin? Hikbi niya. Ang mga salita ay kinakain ng kanyang mga pag-iyak. Binigay ko sa iyo ang lahat. Isang perpektong pamilya. Bakit mo sisirain? Bago pa man makasagot si Mateo, ang tunog ng mga sirena ay nagsimulang marinig. Mula sa malayo, papalapit, palakas ng palakas. Lumapit si Mateo sa kanya. Ang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwalang galit. Ito ba ang plano mo, Lavinia? Isang palabas. Para saan? Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng kanilang silid. 2 pulis, alerto at handa, ang pumasok. Ang kanilang mga mata ay mabilis na sinuri ang eksena. Ang nagkalat na silid, ang babaeng umiyak sa sulok, at ang lalaking nakatayo sa gitna. Ang mga kamao ay nakakuyom. Sir? Sabi ng isang pulis. Ang boses ay matigas at may awtoridad.
Huwag po kayong gagawa ng kahit anong biglaang kilos. Mabilis na tumakbo si Lavinia patungo sa mga pulis, nagtatago sa kanilang likuran na para bang sila ang kanyang mga tagapagligtas. Siya po, sabi niya, itinuturo si Mateo. Nagwawala po siya. Nagalit nang makita ang mga email sa abogado. Sinaktan niya po ako. Tinitigan ni Mateo ang kanyang asawa. Ngumiti siya, isang ngangiting walang kagalakan. Puno ng pagkasuklam, nawala na ang lahat. Natalo na siya bago pa man magsimula ang laban. Sir, kailangan niyo pong sumama sa amin, sabi ng pulis. Habang papalabas sila ng silid, dumaan sila sa kwarto ni Gia. Ang pinto ay bahagyang nakabukas dahil sa komosyon. Doon, nakatayo ang bata, gising at nanginginig. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot habang pinapanood ang kanyang ama na kinukuha ng mga pulis. Huminto si Lavinia. Lumuhod siya sa harap ng bata at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na hindi para sa pag-alo kundi para sa panalo. Naramdaman ni Mateo ang pag-urong ng kanyang sikmura at habang inaakay siya palabas ng sarili niyang bahay, naririnig niya ang huling mga salita ni Lavinia. Isang bulong na puno ng lason na para lamang sa pandinig ng bata, ngunit sapat na malakas para marinig niya. See? Daddy is the real monster. Ang conference room ng family court ay malamig at walang anumang palamuti, na tila sinadya para alisin ang lahat ng emosyon. Ngunit para kay Mateo, ang hangin sa loob ay mabigat at nakakasakal. Puno ng mga hindi sinasabing akusasyon. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang abogado, si Attorney Romero. Sa kabilang panig ng mahabang mesa, nakaupo si Lavinia sa tabi ng sarili nitong abogado. Si Lavinia ay mukhang perpektong biktima. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida, ang buhok ay nakatali ng maayos, at ang mukha ay walang kolorete, maliban sa manipis na foundation na hindi sapat para takpan ang sugat sa kanyang pisngi. Paminsan-minsan, tumitingin ito sa direksyon ni Mateo. At sa tuwing gagawin niya iyon, bahagya itong uurong, isang pagganap na napakagaling na kung ibang tao lang si Mateo, marahil ay maniniwala siya. Your Honor, nagsimula ang abogado ni Lavinia. Nandito po kami ngayon dahil sa isang malinaw na kaso ng domestic violence. Ang kliyente ko, si Giang Lavinia Del Mar, ay isang mapagmahal na asawa at ina na dumanas ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso mula sa kanyang asawa. Si G. Mateo Del Mar, na sa ilalim ng stress sa trabaho, ay naging marahas at hindi na makontrol. Nakinig lang si Mateo. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Sinunod niya ang payo ni Attorney Romero. Manahimik ka lang. Hayaan mo silang ilabas lahat ng kanilang kasinungalingan. Tinawag ng hukom si Lavinia para magsalita. Tumayo ito, ang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang isang panyo. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Simula niya, ang boses ay basag sa paghikbi. Pero natatakot na po ako sa kanya. Nang gabi pong iyon, nalaman niya ang tungkol sa mga pag-uusap namin ng aking abogado para sa posibleng annulment at nagwala po siya. Sinaktan niya ako. At ang pinakamasakit sa lahat, ginamit niya ang aming anak na si Gia para saktan ako. Ayoko pong lumayo ang loob ng anak ko sa kanyang ama. Pero paano ko po ipagkakatiwala ang kaligtasan ng anak ko sa isang taong kaya akong saktan? Ang bawat salita ay isang patak ng lason. Naramdaman ni Mateo ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Ngunit pinigilan niya ito. Tumingin siya kay Attorney Romero na tumangulang sa kanya, isang senyas na maghintay. Pagkatapos ng madamdaming salaysay ni Lavinia, oras na nila. Your Honor, tumayo si Attorney Romero, ang boses ay kalmado at may autoridad. Nakikiramay kami sa pinagdaanan ni Gong Del Mar, ngunit ang bersyon ng mga pangyayari na kanyang inilahad ay isang kumpletong katang-isip. Objection! Sabi ng abogado ni Lavinia. Hayaan siyang magpatuloy, sabi ng hukom.
Si G. Delmar ay hindi kailanman nanakit. Pagpapatuloy ni Atty. Romero. Sa katunayan siya at ang batang si Gia ang tunay na mga biktima dito at mayroon kaming ebidensya. Unang inilabas ni Atty. Romero ang mga litrato ng mga kalmot sa braso ni Lavinia. Ayon sa mga eksperto, ang mga ganitong klase ng kalmot ay hesitation marks, karaniwang nakikita sa mga sugat na self-inflicted. Hindi totoo yan, sinungaling! Sigaw ni Lavinia. Ngunit hindi pa tapos si Atty. Romero. Sumenya siya sa isang staff at isang malaking flat-screen TV ang inilagay sa harap ng lahat. Your Honor, bago po namin ipakita ito, nais ko lang pong bigyan ng babala na ang nilalaman nito ay maaaring nakakabahala. Isinaksak ni Atty. Romero ang isang USB drive. Naramdaman ni Mateo ang pagbilis ng kanyang pulso. Ito na. Lumabas sa screen ang imahe ng silid tulugan ni Gia. Nakita ng lahat sa silid ang bata na masayang gumuguhit at pagkatapos, pumasok si Lavinia. Narinig ng lahat ang usapan nila, malinaw na parang kristal dahil sa mga high-definition microphone. Para po sa inyo ni Daddy, sabi ng munting boses ni Gia. At pagkatapos, ang sagot ni Lavinia, malamig at walang kaluluwa. Hindi tayo pamilya, isa ka lang ampon. Isang pagkakamali. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig sa silid. Pinanood nila sa matinding pagkagimbal habang pinupunit ni Lavinia ang drawing. Pulutin mo yan at itapon mo sa basura kung saan ka nararapat. Nang matapos ang video, ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Ang unang bumasag dito ay si Lavinia. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Edited yan. Frame up. Sigaw niya, ang muka ay namumutla. Ang pagkukunwaring kahinahunan ay ganap ng nawasak at napalitan ng purong pagkasindak. Hindi ko magagawa yan. Mahal ko si Gia. Mahal na mahal ko ang anak ko. Anak niyo? Tanong ni Atty. Romero. Ang boses ay biglang naging matalas na parang kutsilyo. Sigurado po ba kayo dyan, Gong Delmar? Inilabas ni Atty. Romero ang isang brown envelope at kinuha ang isang dokumento. Your Honor, ito po ang resulta ng isang DNA test na isinagawa noong nakaraang linggo gamit ang mga sample na nakuha mula kay G. Mateo Delmar at sa batang si Angela Gia Santos. Huminto siya. Hinahayaan ang bigat ng sandali na bumalot sa silid. Ayon sa resulta, mayroong 99.9% probability na si G. Mateo Delmar ang biological na ama ng bata. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Lavinia. Ang kanyang mga sigaw ay naging isang mahinang tunog na para bang naubusan siya ng hangin. Napaupo siya sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nanlalaki sa kawalan ng pag-asa, nakatitig sa kawalan. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan, lahat ng kanyang mga laro ay gumuho sa isang iglap. Tapos na ang laban. Ang korte ay nagbibigay ng pansamantalang full custody ng batang si Angela Santos Delmar sa kanyang biological na ama, si G. Mateo Delmar. Epektibo kaagad. Sabi ng hukom, ang boses ay matatag na parang martilyo. Hindi na narinig ni Mateo ang iba pang sinabi. Tumayo siya. Ang mga binti ay bahagyang nanginginig sa labis na emosyon. Lumabas siya ng silid. Ang puso niya ay hinahanap lang ang isang tao. Sa labas ng pasilyo, naghihintay si Tita Lorna. At sa tabi nito, nakaupo ng tahimik, ay si Gia. Nag-angat ng tingin ang bata. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang mahabang sandali, tinitigan lang nila ang isa't isa. Wala na ang mga pulis. Wala na ang sigawan. Wala na ang halimaw. Ang nakita ni Gia ay ang kanyang ama. Dahan-dahang naglakad si Mateo palapit dito. Lumuhod para maging magkapantay sila. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Pero hindi na niya kinailangan. Dahil sa sandaling iyon, tumakbo si Gia papunta sa kanya. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa mga bisig ni Mateo. Ang maliliit na kamay ay yumakap ng mahigpit sa kanyang leeg. Isang yakap na puno ng lahat ng takot, lahat ng sakit,
at lahat ng pangungulila. Niyakap siya ni Mateo pabalik. Isinubsob ang mukha sa buhok ng bata. Nilalanghap ang amoy ng kanyang anak, ang kanyang tunay na anak. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan ng pasilyo, narinig niya ang isang salita, isang bulong na mas malakas pa sa lahat ng sigaw at akusasyon sa loob ng korte. Isang salitang matagal na niyang hinintay na marinig nang walang bahid ng takot. Daddy. Sa salitang yon, bumuhos ang mga luhang pinigilan ni Mateo. Hindi na ito mga luha ng galit o sakit, kundi mga luha ng ginhawa, mga luha ng isang amang sa wakas ay nayakap na ang kanyang nawawalang anak. Tapos na ang paghuhukom, nagsisimula pa lang ang paghilom. Ang huling pag-alis nila sa mansyon sa nasugbu ay hindi enggrande. Walang malalaking truck ng lipat bahay, walang maraming kahon. Isang sasakyan lang ang dala ni Mateo. At sa loob nito, may 2 maleta at isang maliit na backpack na mahigpit na hawak ni Gia. Habang naglalakad sila palabas sa malaking pinto, sa huling pagkakataon, ang mga yapak nila ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng malawak na foyer. Ang mga mamahaling painting ay nakasabit pa rin sa dingding. Ang mga kristal na chandelier ay kumikinang pa rin. Ngunit para kay Mateo, ang lahat ng ito ay nawalan na ng halaga. Ang mga ito ay palamuti sa isang bahay, hindi sa isang tahanan. Isang magandang hawla na gawa sa ginto. Ready ka na, anak? Tanong niya kay Gia, na nakatitig sa sahig na marmol. Tumango ang bata. Hindi nagsasalita, ngunit mas hinigpitan ng hawak sa kanyang backpack na may disenyo ng unicorn. Sa loob niyon ay ang tanging mga bagay na gusto niyang dalhin. Ang manika na may sirang binti, ang kanyang mga paboritong Crayola, at ang pinulot na mga piraso ng drawing na pinunit ni Lavinia na maingat na pinagdikit-dikit ni Tita Lorna gamit ang tape. Hindi na lumingon si Mateo. Isinara niya ang pinto sa likuran nila at kasabay noon, isinara niya ang pinto sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng perpektong kasinungalingan. Ang bago nilang tinitirhan ay isang maliit at simpleng bahay sa isang tahimik na subdibisyon malapit sa Alabang. Gawa sa kahoy at salamin, napapaligiran ito ng isang maliit ngunit malagong hardin. Walang infinity pool, walang home theater, walang mga katulong na nakalinya. Ang amoy sa loob ay hindi amoy floor polish, kundi amoy ng lumang kahoy at ng mga bulaklak mula sa labas. Ito ay isang tahanan. Ang mga unang linggo ay isang proseso ng dahan-dahang pag-aaral. Araw-araw, dinadala ni Mateo si Gia kay Tita Lorna para sa kanilang mga play therapy session. Hindi siya pumapasok sa loob. Nauupo lang siya sa beranda, nagbabasa ng libro at nakikinig. Minsan, naririnig niya ang mga mahihinang boses, mga tunog ng mga laruang ibinabagsak. At paminsan-minsan, isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig, ang mahinang tunog ng pagtawa ni Gia. Ang bawat tawang yon ay parang musika sa kanyang pandinig, isang senyales na ang yelo sa puso ng kanyang anak ay unti-unti nang natutunaw. Natutunan din ni Mateo na maging isang ama sa mga paraang hindi niya kailanman ginawa. Natuto siyang magluto ng almusal at sa una, ang mga pancake niya ay laging sunog sa isang gilid, ngunit sa halip na mainis, tinatawanan lang ito ni Gia. Isang maliit na ngiti sa simula, na unti-unting naging isang tunay na tawa. At para kay Mateo, mas masarap pa yon sa kahit anong perpektong almusal. Natuto siyang magtirintas ng buhok, ang kanyang malalaki at magaspang na mga daliri ay nahihirapang hawakan ang malalambot na hibla. Ang mga unang resulta ay laging buhol-buhol at nakakatawa, ngunit hindi nagrereklamo si Gia. Tahimik lang itong nakaupo sa harap niya at nararamdaman ni Mateo sa simpleng aktong yon ang unti-unting pagbabalik ng tiwala. Gabi-gabi, bago matulog, binabasahan niya ito ng mga kwento. Hindi na mga fairy tale tungkol sa mga prinsesa at kastilyo.
Ang mga binabasa nila ngayon ay tungkol sa mga matatapang na hayop, sa mga bituin sa kalangitan, at sa mga batang nakikipagsapalaran. Mga kwento ng katapangan at pagtuklas. Isang gabi, habang nakaupo sila sa maliit na sofa, nagkukulay si Gia habang nagbabasa si Mateo ng email mula sa trabaho. Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable na, hindi na puno ng tensyon. "Daddy," biglang sabi ni Gia. Ibinaba ni Mateo ang kanyang laptop. Ito ang unang pagkakataon na kinausap siya ng bata nang hindi tinatanong. "Yes, anak?" Sa bodega po. Malamig po doon," sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa kanyang kinukulayan. Naramdaman ni Mateo ang pagkirot sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim, pinipiling maingat ang kanyang mga salita. "Alam ko, anak, at hinding-hindi ka na babalik doon. Pangako yan." Nagpatuloy sa pagkukulay si Gia. "May mga daga po ba talaga doon?" Ang tanong na yon, sa lahat ng inosente nito, ay nagpabigat sa dibdib ni Mateo. Umiling siya. "Wala, anak. Walang mga daga. Panakot lang yon. Pero tapos na yon. Hindi na tayo babalik doon. Safe ka na dito." Tumingala si Gia sa kanya at sa unang pagkakataon, nagsalita ito tungkol doon nang hindi umiiyak. Ang mga mata nito ay malungkot, ngunit hindi natakot. "Okay po." At saka ito bumalik sa kanyang drawing. Iyon lang, isang maikling pag-uusap. Ngunit para kay Mateo, iyon ay isang malaking hakbang. Isang pinto na dahan-dahang nagbukas. Ang simula ng pagbabahagi ng sakit para tuluyan itong gumaling. Makalipas ang isang buwan, nakatanggap si Mateo ng isang tawag mula kay Attorney Romero. "Mateo, may balita ako tungkol kay Lavinia," sabi ng abogado sa kabilang linya. Pagkatapos ng huling hearing, nagkaroon siya ng isang matinding nervous breakdown. Ang pamilya Imperial, para maiwasan ang iskandalo, ay ipinasok siya sa isang pribadong psychiatric facility sa Switzerland. Indefinitely. Nakinig si Mateo, hindi umimik. Hindi siya nakaramdam ng galit. Hindi rin siya nakaramdam ng tuwa. Ang naramdaman niya ay isang kakaibang kapayapaan, isang tuldok, isang huling pahina sa isang librong ayaw na niyang basahin muli. "Okay," sabi lang niya. "Salamat sa balita, Damian." Pagkatapos ng tawag, lumabas siya sa hardin kung saan naglalaro si Gia. Hinahabol ang mga paru-paro. Pinanood niya ang kanyang anak, ang kanyang matapang at matatag na anak, na tumatakbo sa ilalim ng sikat ng araw. Ang buhok ay sumasabay sa hangin. Sa wakas, malaya na sila. Nagsisimula pa lang ang kanilang paghilom, ngunit sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, ang hinaharap ay hindi na madilim. Ito ay puno ng pag-asa. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula ng huling paghuhukom. At sa loob ng 1 taon, maraming nagbago. Ang bakuran ng Alab ng Pag-asa Foundation ay puno ng tawanan. Ang tunog ng mga batang naghahabulan ay humahalo sa masayang musika mula sa mga speaker. May mga makukulay na banderitas na nakasabit sa mga puno, at ang amoy ng barbecue at popcorn ay nasa hangin. Ito ang unang anibersaryo ng pundasyon, isang pagdiriwang hindi ng kawanggawa, kundi ng pag-asa at mga bagong simula. Nakatayo sa isang tabi, malapit sa isang puno ng mangga, pinapanood ni Mateo ang lahat. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Ang dating CEO na laging nakasuot ng mamahaling suit ay nakasuot lang na ngayon ng simpleng polo shirt at maong. Ang mga linya ng stress sa kanyang noo ay napalitan ng mga guhit ng tawa sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi na siya ang lalaking naghahabol sa isang perpektong larawan. Siya ngayon ang lalaking lumilikha ng isang tunay na komunidad. Ang kanyang mga mata ay palaging bumabalik sa isang figura. Isang 8 taong gulang na batang babae na may suot na dilaw na bestida. Ang buhok ay nakatirintas ng hindi gaanong perpekto
Gawa niya iyon kaninang umaga at tumatakbo na para bang walang bigat ang kanyang mga paa. Si Gia, hindi na siya ang tahimik at takot na bata na nakilala niya. Ngayon, siya ang isa sa mga nangunguna sa laro ng habulan. Siya ang unang tumatawa at ang tawa niya ay malakas at walang halong pag-aalinlangan. Nakita ni Mateo ang isang bagong dating na bata, isang batang babae na mahiyain at nagtatago sa likod ng kanyang ina. Nilapitan ito ni Gia. Hindi niya ito pinilit. Umupo lang ito sa tabi ng bata. Kumuha ng 2 manika at nagsimulang maglaro ng mag-isa. Ilang sandali lang, ang mahiyain na bata ay dahan-dahan nang nakikipaglaro. Naramdaman ni Mateo ang isang mainit na pagmamalaki sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak, na minsang naging biktima, ay natututong maging isang manggagamot. "Sir Mateo, oras na po," sabi ng isang staff. Tumango si Mateo at naglakad papunta sa maliit na entablado. Kinuha niya ang mikropono at ang masayang ingay ay unti-unting humina habang ang lahat ay bumaling sa kanya. "Magandang hapon po sa inyong lahat." Simula niya siya. Ang boses ay malinaw at matatag. "Salamat sa pagpunta sa aming unang anibersaryo." Tumingin siya sa mga mukha sa kanyang harapan. Mga bata, mga magulang, mga social worker, mga kaibigan. Marami ang nagtatanong sa akin kung bakit ko itinayo ang alab ng pag-asa. Pagpapatuloy niya. Ang sagot po ay simple lang. Dahil minsan, ako mismo ay nawalan ng pag-asa. Minsan, nabuhay ako sa isang napakagandang bahay. Ngunit hindi ko ito matawag na tahanan. Minsan, nabulag ako sa pangarap ng isang perpektong pamilya. At sa pagkabulag na yon, hindi ko nakita ang sakit na nararamdaman ng pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang kanyang mga mata ay napunta kay Gia, na ngayon ay nakatayo na sa tabi ni Tita Lorna, nakatingin sa kanya ng may paghanga. Ang pundasyong ito ay itinayo mula sa mga piraso ng isang nasirang pangarap. Ito ay itinayo sa paniniwala na ang bawat bata ay karapat-dapat sa isang lugar kung saan sila ay ligtas. Isang lugar kung saan sila ay pinakikinggan. Isang lugar na matatawag nilang tahanan, hindi dahil sa ganda ng pader o sa mamahaling gamit, kundi dahil ito ay puno ng pagmamahal. Ang alab ng pag-asa ay hindi lang para sa mga bata. Pagtatapos niya, para rin ito sa mga magulang na tulad ko na natututong bumawi, na natututong magpatawad, hindi lang sa iba, kundi sa aming mga sarili at natututong magmahal muli sa paraang tama at totoo. Maraming salamat po. Pumalakpak ang lahat. Ngunit ang tanging mahalaga kay Mateo ay ang ngiti sa mukha ng kanyang anak. POV, Gia. Nakatayo ako sa tabi ni Tita Lorna habang pinapanood si Daddy sa stage. Ang galing-galing niya. Sabi ng mga ibang bata, ang daddy ko daw ay parang superhero. Tama sila. Dati, may halimaw sa bahay namin. Takot ako palagi. Akala ko, kasalanan ko. Pero dumating si Daddy. Tinanggal niya ang halimaw. Dinala niya ako sa isang lugar kung saan walang madilim na bodega at walang nagsasabing basura ako. Ngayon, kapag natutulog ako, hindi na ako nananaginip ng masama. Ang napapanaginipan ko na lang ay mga paru-paro at mga unicorn at ang mukha ni Daddy kapag ngumingiti siya. Ang daddy ko, siya ang bayani ko. Nang papalubog na ang araw at ang langit ay kulay kahel at lila, naglakad sina Mateo at Gia papunta sa dalampasigan na nasa likod lang ng pundasyon. Umupo sila sa buhangin, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa dagat. Ang eksena ay pamilyar. Isang ama, isang anak, at ang walang katapusang dagat. Ngunit ngayon, wala nang pagkukunwari, wala nang bigat. Ang naroon lang ay kapayapaan. Isinandal ni Gia ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Naramdaman ni Mateo ang bigat nito, isang bigat na nagbibigay ginhawa, isang paalala na totoo ang lahat ng ito. Tahimik sila ng matagal, nakikinig lang sa tunog ng mga alon.
Daddy? Bulong ni Gia. I love our home. Hindi tumingin si Mateo sa maliit na bahay na tinutuluyan nila. Sa halip, tumingin siya pabalik sa gusali ng pundasyon, kung saan ang mga ilaw ay nagsisimula ng sumindi at ang mga huling tunog ng tawanan ay maririnig pa rin. Tumingin siya sa lahat ng buhay na kanilang binago, sa lahat ng pag-asang kanilang sinindihan. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Me too, anak. Me too. Sagot niya, ang boses ay puno ng emosyon. Dito ang ating tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Mateo at Gia. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo, sa bawat emosyong ibinahagi ninyo kasama namin. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Nais kong isalaysay ang isang kwento na nagpapakita na ang mga pinakamakikinang na bagay sa buhay ay madalas na nagtatago ng pinakamadilim na anino. Ang bawat paghikbi ni Gia, ang bawat galit at pagbangon ni Mateo ay naramdaman ko rin, at sana'y naantig din nito ang inyong mga puso. Higit sa lahat, ito ay isang kwento tungkol sa paghahanap ng tunay na tahanan, isang tahanang hindi nasusukat sa laki o yaman, kundi sa init ng pagmamahal, sa lakas ng tiwala, at sa tapang na buuin muli ang mga nasirang pira-piraso. Ito rin ay isang paalala na sa bawat pagkasira, mayroong pag-asa. Sa bawat sugat, mayroong paghilom. At sa bawat pag-ibig na totoo, mayroong kalakasan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga puso. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwento ni na Mateo at Gia? Anong bahagi ang nagpaiyak, nagpagalit, o nagbigay inspirasyon sa inyo? Iwan lang po ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga sa amin. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig. Muli, maraming salamat. Nagmamahal, Kwentong Damdamin TV.